Tila pumalag si Congressman Pulong Duterte sa pagbisita ni Congressman Busita sa Davao City. Ang recommendation ng LTO, kapag naglugas sa tapos yung maingay, sukatan ng gasol ng lugar. Meron kami niya. Meron kami niya. Kasi Tiger, unfair sa riders Na, kaya apprehend natin na parang kaya wala pa delitan. So, top level hindi. Pero kung pasado sa LTO, tapos i-apprehend pagpasado sa LTO, hindi namin dinagalaw. At nagbigay naman ng bagong pahayag si Colonel Busita sa pangyayaring ito. ng Davao City para alamin kung may katotohanan ba yung report. At dahil po na-find out natin na base sa ordinansa ay ganun talaga ang kanilang pinatutupad, naghanda po tayo ng letter with position paper na ipapadala po sa lokal na pamahalaan ng Davao City. Hindi po tayo arugante. At yan naman po ay makikita sa mga video. Maliban po dyan, Sir Briggs, may kawani ang CTTMO na nag-take ng video simula hanggang matapos po ang dialogue. Okay, so dialogue po ba siya ay ginanap doon sa mismong office ng CTTMO or outside sa office ng CTTMO? Yes, sir. Sa loob po ng CTTMO. And Sir Briggs, paglilinaw, alam niyo naman po, dati akong polis, alam natin yung protocol. Nagsadya po kami sa sa City Hall para mag-courtesy call kay Honorable Mayor Sebastian Baste Duterte. Unfortunately, wala po siya nung oras na yon. Kaya po nakausap namin yung kanya secretary. Ang katunayan nga po niyan, may natanggap kaming ilang bags, token mula sa Office of the Mayor. May resibo po tayo, may picture tayo niyan. At dahil po doon, wala ang Honorable Mayor, pumunta rin po tayo sa Office of the Vice Mayor. Nakausap din po natin ang kanyang staff doon, ang Vice Mayor. Kapareho po ni Mayor Baste, nung oras na yon, wala siya. Kaya wala po kaming nakausap, even the Mayor or Vice Mayor. At nirequest din po namin, Sir Briggs, sa pamamagitan ng staff ni Mayor Baste Duterte, na kung maaari, samahan kami, i-assist kami ng representatives from DILG. At kami naman po ay pinagbigyan. Nirequest ko po yon, Sir Briggs, to ensure na walang magiging masamang kulay o impresyon sa aming pagdulog. May witness po doon, mga kawani ng DILG. Kasi nga po, natatakot ako na magkaroon ng masamang impresyon na parang siga-siga o parang bastos si Busita. Wala pong ganon. May mga witnesses po at may mga pictures po kami, Sir Briggs. Okay, so maraming salamat yan, Colonel. No? Now, bilang ating mambabatas, naniniwala po kayo na o kailangan i-question o kung kahit, if ever, no? Ang pinapatupad na ordinansa sa Davao City, Congressman? Sir, Briggs, yung tanong mo kung tama o mali, alam niyo po, unang-una, ang lokal na pamahalaan ay may kapangyarihan magsulong ng ordinansa at magpatupad ng mga ito. Doon po sa parte kung tama o mali, bilang respeto po sa sangguniang panlungsod ng Davao City, alam po nila kung anong kasagutan dyan sa inyong katanungan. Wala po ako sa posisyon para kondinahin dahil baka maging karagdagang negatibo ito para sa parte ni Colonel Busita. Yun lamang po ang mayroon po tayong position paper. At para po sa kaalaman ninyo, Sir Briggs, at sa ating mga babayang motorista, una, hindi ako nagsadya sa Davao City para umepal. Yan po ay may kahilingan ang mga riders. Ikalawa, nire-represent ko po ang lehitimong organization na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, sa SEC. Ito po ang aming Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP, at ang Real Service Advocates of the Philippines, RSAP.
Kami po ay nagsisikap na kapag may balitaan kami na sinasabing may mali sa panguhuli, hindi po kami agad-agad kumikilos na parang napaka-arugante naman. Inaalam muna po namin para gumawa kami ng formal letter, recommendation or position paper para ma-address ito properly. Alright. Parang may nabasa akong statement mula kay Congressman Paulo Pulong Duterte, Congressman na Busita, sir, no, na pagka may balak kayong mag-question in relation to Bility Ordinance 0334, pwede naman. Pero pwede namang doon sa korte. Anong reaction nyo tungkol dito, sir? Alam niyo po, unang-una, no? Inaalam muna natin kung may katotohanan o hindi. At never po na maiisipan ni Colonel Busita na idulog sa korte ang mga ganitong usapin. Bakit po? Nagtitiwala po tayo sa Sangguniang Panlungsod at sa Mayor ng Davao City. Kaya hindi po natin naisip na yan ay makakarating pa sa korte dahil magagaling naman po ang City Councilors ng Davao City. Kaya kailangan lamang po repasuin at according to the OIC of CTTMO, mayroon pong ongoing process nitong para sa amendment ng nasabing ordinansa. Kaya sa parte po namin bilang mga advocates, wala po kami nakikita na malaking problema sapagkat bago pa kami dumulog, may mga nakatakdang araw na para po sa amendment ng nasabing ordinansa. Okay. Now, sa tingin ninyo, sir, kasi sinabi nyo kanina, Congressman Busita, sir, no, na para bang tinitingnan muna ninyo kung may mga problema ba itong naturang lugat na batas, no? City Ordinance sa Davao City. Yes, sir. Pag meron mga amendments, no, or line amendments na gaganapin tungkol dito sa City Ordinance number 033 to report 12, ano po ba ang dapat na i-implementan kung kayo po'y lubos na nakakita doon sa batas? Ano to, Sir Briggs? Unang-una, sabi po ng OIC ng CTTMO, basta nagpalit ka ng muffler, huli. Kapag hindi ista. At kung naitanong din po natin, paano yung old motorcycles at walang stock. Ang sabi po nila, ay wala kaming magagawa, papatupad namin yung ordinansa. So, ibig po natin sabihin, alam niyo po yung usaping loud pipe, modified muffler, aftermarket muffler, isa po ang intensyon ng lahat ng mga ordinansa. Ipagbawal, supilin, at disiplinahin ng mga riders na maingay ang tambutso. Simple lang naman po ang ating kahilingan at mungkahi sa lokal na pamahalaan. Iyakin po nila na yung kanilang ipapatupad, hindi naman sumasalungat sa ipinapatupad ng LTO. Bakit po? Halimbawa, Sir Briggs, maayos at pasado naman sa LTO ang aking motorsiklo. Kawawa naman ako, Sir Briggs, kung uhulihin nila at pagmumultahin. Hindi po natin pinagtatanggol ang walang disiplinang motorista o riders. Isa lamang po ang gusto natin, yung tama at maayos na pagpapatupad ng ordinansa. And lastly, nire-respeto po natin ang lokal na pamahalaan ng Davao City. Wala po tayong interes na questionin sila. At yun nga po, ulitin ko, napag-alaman po namin may on-process, ongoing amendment. Kaya po, wala kaming nakikitang problema dito. Yung po lang madinig namin na may amendment prior to our visit in Davao City, malinaw na malinaw po na may pagtingin ang Honorable Mayor Baste Duterte para sa panig ng mga riders. Sapagkat kung naniniwala po si Mayor Baste Duterte na tama at dapat panindigan ang kanilang ipinatutupad na ordinansa, dapat sana wala kaming natuklasan na may ongoing amendment po nitong kanilang ordinansa. So, sa ngayon, sir, may alam kayo, sir, kung ano po bang dapat amindahan doon? Anong linya ang dapat amindahan? Ang nakikita ko lamang po yung sa parte ng aftermarket. Kasi po, Sir Briggs,
Sir Briggs, hindi naman lahat ng aftermarket ay maingay. Dapat po ma-regulate yun. Opo. At hindi kumokontra sa pinatutupad ng LTO. Kung nakikita naman po ng lokal na pamahalaan na may mali sa pinatutupad ng LTO, sila naman po ay may kapangyarihan din na questionin itong ipinatutupad ng LTO. Para once and for all, Sir Briggs, huwag namang magbanggaan dahil ang kawawa po, mga maliliit na manggagawa, mga riders. Tama po. Now, lastly, Congressman, wala kayong malat na magsampa ng reklamo ukol dito sa City Ordinance number 0334-12 doon sa Korte. Now, ano po ba ang preparation ninyo ngayon? Ito po bang may posibilidad pa na gagawa kayo ng isang proposal for a dialogue with the local government in Davao? Sir Briggs, ang dami ko pong schedules prior to this issue. Kaya with respect to Sangguniang Panlusot ng Davao City, meron po akong ipapadala na letter addressed to Honorable Mayor Baste Duterte. Attached po dito yung position paper. Dahil ang pagkakaalam ko po, ang chairwoman ng Committee on Transportation ng Sangguniang Panlusot ay isang abogada, lawyer. Kaya ako po ay kumpiyansa na ito ay napakadali para sa kanya para interpretahin itong ating mungkahi, itong ating position paper. Kaya naniniwala po kami na hindi na po kailangan ng presensya ni Colonel Busita. Pero kung mamarapatin po ni Honorable Congressman Pulong Duterte na magkaharap kami para maging malinaw itong issue na to, bukas naman po ang aking opisina at para pwede niya akong pasabihan para magkaharap po kami at maging malinaw. Kasi po, hindi maganda na kami nagkakaroon ng conflict sa ganitong bagay na wala namang katotohanan yung information. Kumbaga, pare-parehong talo dahil hindi totoo ang napabalita ang nakarating sa kanya. And then, Congressman, yung last message para doon sa ating mga motorista, lalong-lalo na rin sa ating mga traffic enforcers sa Davao City. Sa mga kapatid nating traffic enforcers sa Davao City, sa mga kapatid nating motorista, mariin ko pong sinasabi, hindi namin ipinagtatanggol ang pasaway, walang disiplinang motorista. Ang tanging kahilingan lamang po namin ay may patupad ng tama ang batas at ordinansa para yun namang mga disiplinadong riders, disiplinadong motorista, hindi naman po kawa-awa. Opo. At sa lokal na pamahalaan ng Davao City, especially to Honorable Mayor Baste Duterte, with all due respect, Mayor, wala kaming intention na manggulo or gumawa ng issue. Ano po? Tayo po ay magkakampi. Kampi-kampi tayo. Nakakatuwa nga po. May mga riders na nagsasabi, kakampihan si Busita. Maaari po ninyong alamin yung mga naging performance ko sa Kongreso na kung saan ako po ay nanindigan at walang pinanigan. Hindi po ako nadidikta ng sino man. Yan po ay may be. Kung hindi ngayon, later, makikilala po ninyo ko. Ako po ay may prinsipyo at paninindigan. Okay. So with that, thank you so much, Congressman Bonifacio Busita. By the way, ipahabol ko lang po. Sa mga kapatid nating riders na Davaoenyo, nabasa ko ang mga comment ninyo. Maraming salamat po sa inyong mga comment na sinasabi ninyo. Mukhang mali ang information na nakarating kay Congressman Pulong Duterte. Maraming salamat po sa inyo dahil hindi kayo naging bias. Yun lamang po, Sir Briggs. Maraming salamat po sa inyong panayam. At least, nabigyan niyo po ako ng pagkakataon na magpaliwanag dito sa usaping ito. Maraming salamat po. Mabuhay tayo. God bless.